Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ren Al, shoutout kay Benji Rapuls. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Ilang sandali pa, sa mansyon, pinangunahan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang 12-dosenang taong nakaitim, sa dilim, hanggang sa silangan upang mabilis na humabol. Nayon na walang pag-aalala. Ang patay na kaluluwa ng pinuno ng nayon ay ganap na itim at asol, na walang mga tanikala ng purgatorio. Nang tingnan niya ang pitch na nasa harapan niya, napakunot ang noo niya. Elder, walang pinagkaiba ang patay sa Walking Dead. Kahit saglit mong pigilan ang purgatory formation, para siyang demensya. Sumigaw si Shuhai sa sobrang sakit. Umiling si Qin Qingfeng, may isang bagay na hindi ipinaliwanag ng punong nayon. Naniniwala ako na ang kanyang kalooban ay hindi kailanman mawawala tulad ng karamihan sa mga tao. Kailangang may likas na ugali sa kanya. 3,000, buhayin ang palakol ni Pango. Panipi, tumanggaw si Han Sanchen. Kahit na ang labanan ngayon lang ay naging dahilan upang ang enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang tumakbo ng ligaw, na lubhang mapanganib, si Han Sanchen ay hindi pa rin nag-atubiling lumaban hanggang sa kamatayan, dahil alam niyang ito lang ang pagkakataon para malaman niya kung paano gamitin. Pango palakol. Nawala. Hindi na babalik. Hindi siya sakam sa kapangyarihan ng Pango-Axe, pero gusto niyang iligtas si Ivory. Kaya, para kay Ivory, paano naman ang kamatayan? Bumangon ka. Si Han Sanchen ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at sumigaw ng galit. Pinilit niya ang puwersa. Ang enerhiyang anti-Buddha na gasolina ay parang apoy, at agad na naging mas aktibo. Saglit lang, naramdaman ni Han Sanchen na ang kanyang anti-Buddha ay malapit ng direktang sasabog ng enerhiya. Ngunit kahit na, Aaron greeted pa rin ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang noo, ang gininto ang liwanag ay unti-unting sumisikat, mas at mas maliwanag. Nakatayo sa harap ng Aaron, ang maputlang mukha ng pinuno ng nayon ay naliwanagan ng gintong liwanag. Halos kasabay nito, hindi mabilang na mga larawan ang nag-flash sa kanyang isipan. Pango-Axe, Pango-Axe, it's Pango-Axe. It's the secret of worry-free. It's the top of Snow Mountain. It's the secret of Pango. Worry-free secret, the top of the Snow Mountain, the secret of Pango. Biglang napadilat ang mga mata ng punong nayon at mas nasasabik ang kanyang bibig. Meijiao, 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 ikaw. Sa iyo, Aoyi na may Pango palakol, gusto mong mabuhay. Halos sa pagkakataong ito, ang dilaw na liwanag sa noo ni Aaron ay biglang nagkalat, at pagkatapos ay sinakal ng buong tao ang kanyang lalamunan, at ang isang subo ng dugo ay direktang nag-spray sa hangin pagkaraan ng ilang metro, siya ay tumama sa lupa. Nang walang gininto ang ilaw, ang nayon biglang nawalan ng malay ang mga mata ng ulo, na halos kapareho ng kalalabas lang ni Qin Qingfeng na sabik na nais na hilahin pataas ang Aaron, ngunit palayo ng Aaron, hindi siya handang sumubok muli. Nang makita ito, mabilis siyang pinigilan ni Qin Qingfeng, hindi na kailangang magtanong pa, at wala nang dapat itanong. Tama si Shuhai. Ang kanyang kaluluwa ay pinahirapan ng labanan sa purgatorio. Masasabi niya ang ilang mahahalagang impormasyon, na tanging kanya lamang paniniwala.
At ito ang lahat ng mga bagay na inukit sa mga buto ng patay na kaluluwa ng pinuno ng nayon. Natatakot ako na ang sinaunang selyo ng palakol ni Han Sanliang, na mas mahalaga kaysa buhay para sa buhay ng punong nayon, ang makapagpapasigil sa kanya na ipahayag ang kanyang itinatago sa kanyang puso. Kung hindi, ang malaking bilog ng purgatorio ay hindi mabibigo na hayaan siyang magsalita sa loob ng 3 taon. Tungkol naman sa walang kamatayang luha ni Xiao Tao, hindi ito mahalaga sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay ay ang sikreto ng kaligtasan ni Pango at Xiao Tao. Kung tatanungin ko pa, wala talaga akong may tanong. Bukod dito, hindi na makakatagal si Shuhai. Tumangala si Han Sanchen. Sa oras na ito, nanginginig ang katawan ni Shuhai dahil sa kanyang pagpupursage. Ang 2 malalaking butas ng dugo sa kanyang katawan ay napuno na siya ng dugo, at ngayon ay wala ng dugong mananatili. Sa wakas ay tumanggo si Aaron. Umalis, tumayo si Qin Qingfeng at iwinagayway ang 2 bandila, at nawala ang liwanag ng dugo. Sa wakas ay nakahinga si Shuhai, at bumagsak ang kanyang buong katawan sa lupa. Pinilit niyang bumangon mula sa lupa, itinaas ang kanyang ulo at nahihirapang sinabi, Panginoon, tunay na Diyos, sinabi sa iyo ng patriarka na naroon ang aking lihim na kayamanan ng Pango sa tuktok ng bundok ng Niebe. Mangyaring pumunta ka agad. At ikaw, nag-aalala ang Aaron. Mapait na ngumisi si Shuhai, huwag kang mag-alala sa akin. Hindi ako makakatakas dito. Tsaka alam naman siguro ng lalaking lumabag sa labanan sa purgatorio na may ipapadala siya para habulin ka. Malayo pa ang mararating sa tuktok, ng bundok ng Niebe ay laging may gustong tumulong sa iyo na putulin ang bilangguan. Tuldok, si Lu Meijiao ang nag-iisang inapo ng ating mga pango. Zenshan, Shuhai, mangyaring protektahan siya. Nagmamakaawa si Shuhai. Tumanggaw si Aaron, huwag kang mag-alala, hanggat nariyan pa ang buhay ko, walang makukuha si Xiao Tao. Tumanggaw si Shuhai, gamaan ang pakiramdam ng buong tao, Diyos, umalis ka na, darating sila. Kinagat ni Aaron ang kanyang mga ngipin, nag-alinlangan sandali, at tumayo sa tulong ni Qin Qingfeng, okay, Shuhai, mahirap para sa iyo. Hindi mahirap trabaho, karangalan ang ipaglaban si Pango at ang tunay na Diyos. Dahil doon, dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa pasukan ng nayon ng Wuyo hakbang-hakbang. Sa mata ni Aaron, si Shuhai sa panahong ito ay parang isang bayani. Inilabas ng Aaron ang dugo sa kanyang bibig, tumingin sa bundok sa likod niya, at umiinom sa malamig na boses, okay, let's go. Hanggang sa paakyat ng bundok, hindi maiwasan ng Aaron na tumingin pabalik sa direksyon ng nayon ng Wuyo. Pagdating niya sa gitna ng bundok, kumikislap ang nayon ng Wuyo. Alam ni Aaron na ang mga taong iyon ay dumating na, at si Shuhai ay dapat na nasusunog sa huling sandali ng kanyang buhay. Gusto siya ng mga taong iyon na ipahiya, kaya't tinanggal nila ang kanyang mukha at ipinadama sa kanya ang pag-uusig ng kanyang mga kamag-anak sa kanyang puso. Para sa kanya, ang ganitong uri ng pagdurusa ay mas mahirap kaysa sa mata. Ngayon, maaaring ito ay sa kanya, kaluwagan. Napabuntong hininga si Qin Qingfeng. Sino sila? Nagtakip ng ngipin si Aaron at nagtanong sa malamig na boses. Malalaman mo. Hindi nagsalita si Qin Qingfeng. Ibinaba niya ang kanyang ulo at umakyat sa bundok. Galit na tumingin si Aaron kay Qin Qingfeng, sinundan siya, at nagsimulang muli. Sa buong magdamag na paglalakad, tuluyang nalabanan ng 4 ang tuktok ng bundok kapag maliwanag na. Kinagat ni Han Sunny ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Qin Qingfeng na may galit sa kanyang mga mata. Hindi siya dapat gumawa ng ganoong krimen. Mas marami ang hindi dapat kasama sa mga taong iyon. Sa oras na ito ng pagbubukang liwayway, sa kaso ng mahusay na linya ng paningin, tumitingin sa paanan ng bundok ng nayon ng Wuyo, walang maunlad at maunlad, kundi mga pira-piraso ng pader. No Worry Village. Tiningnan ni Wang Siman ang nayon na walang pag-aalala ngayon at bumulong-bulong. Hindi ito umiral. Ang Aaron ay medyo malungkot. Panaginip lang ang kahapon. Paggising ko wala na ako. Tara, hanap tayo. Hindi ibinaling ni Qin Qingfeng ang kanyang ulo sa isang tabi. Ibinaba niya ang kanyang ulo at naglakad pasulong. Sa paanan ng bundok, ang nangungunang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin sa naghihingalong Shuhai, galit. Ang buong gabi ng pagpapahirap, ngunit ang anak ng asong ito ay hindi nagsalita kahit isang salita.
Galit, pinatay niya si Shuhai at nagpadala ng mga tao upang tumingin sa paligid ng nayon. Matatagpuan ang nayon ng Wuyo sa basin. Hanggat binabantayan natin ang frontline ng village, imposibleng makatakas ang mga taong iyon sa ibang lugar. Sa oras na ito, isang lalaki ang sumugod, Panginoon ko, nakakita ako ng mga bakas ng paa sa bundok ng Niebe. Naniniwala akong may tumakbo sa bundok ng Niebe. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay malamig na tumingin sa bundok ng Niebe, ano ang gagawin nila doon? Ang kanyang mga kamay ay nagbigay ng isang malamig na ngiti, ang malawak na kalawakan ng puti sa bundok ng Niebe, bukod sa paglaki ng ilang mga puno, walang damo. Sa tingin ko ito ay isang grupo din ng mga idiot. Hindi ako makahanap ng isang lugar upang itago ito. Panipi, nakalak ang noo ng mga nasa katanghaliang gulang. Ito ba ay upang makipaglaro sa kanila? Ang pinakadelikadong lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Hindi tama. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay biglang nanlamig ang mga mata, hayaan ang lahat na huminto sa paghahanap, sumunod kaagad sa akin sa bundok upang manghuli. Paano ito naging napakasimple? Makikita ng grupong iyon ng mga tao ang hanay ng nayon ng Wuyo. Kasabay nito, maaari nilang gawin si Shuhai na paglaruan ang kanyang sarili ng biglaan. Sa pag-iisip nito, kinuha niya ang isang grupo ng mga tao at dumiretso sa tuktok ng Snow Mountain. Sa kabilang dulo, matagal nang hinahanap ni Aaron at ng kanyang partido ang tinatawag na pango-treasure sa bibig ng pinuno ng nayon. Ngunit ang apat na lalaki ay muntik nang lumiko sa tuktok ng bundok, hindi banggitin ang lihim na kayamanan ni Pango. Kahit isang ordinaryong kuweba ay hindi matagpuan. Isa itong hubad na bundok ng Niebe. Walang damo at wala. Loko-lokohin ba tayo ng matandang punong nayon? Kahit hindi niya tayo niloko, isipin mo. Normal lang na masiraan siya ng bait pagkatapos masira sa purgatorio sa loob ng maraming taon. Hindi niya matandaan ng malinaw. Masyadong pagod si Wang Siman. Umiling si Qin Ching Feng, hindi dapat. Ito ay refleksyon ng mga likas na kondisyon. Paano ito magiging mali? Pero tumingin ka sa paligid. Para itong isang lugar na may kung anong kayamanan. Dismayadong paraan ni Wang Siman. Aaron tamad dahilan sa kanya. Self-aalaga patuloy na hanapin, hindi madaling mahanap ang mga pahiwatig, kahit na ang bundok sa turnover, Han 3,000 ay hindi kailanman magbibigay ng up. Hindi sumusuko ang Aaron. Si Qin Ching Feng, isang self-confessor, ay hindi nang ahas na pabayaan siya. Kahit pagod na pagod ay maingat pa rin niya itong hinahanap. Bagamat ang katawan ni Xiao Tao ang pinakamahina sa kanilang apat, pagod na pagod siya sa patuloy na pag-akyat at paghahanap, ngunit nakahawak pa rin siya sa kanyang mga ngipin. Bagamat hindi niya maalala ang lahat dito, mahina ang pakiramdam niya na ang mga taong ito ay may magandang relasyon sa kanya. At the same time, for Aaron's sake, she is willing to insist. Nang makitang humihingal si Xiao Tao, hinawakan ni Wang Siman ang kamay ni Xiao Tao sa oras na ito, at pagkatapos ay naglakad patungo sa isang matayog na snowdrift. Huwag mo silang pansinin, hayaan mo na sila, pagod ka na, hindi ka ba nagpapahinga? Si Xiao Tao ay tumingin kay Aaron sa kahihiyan, ngunit hindi niya mapigilan ang pagkaladkad at paghila ni Wang Siman. Tsaka pagod na siya. Isipin ito, dahan-daang umupo si Peach sa lupa. Ngunit sa sandaling siya ay nakaupo, ang nyebe sa ilalim ng katawan ni Xiao Tao ay hindi makaramdam ng mabigat na karga, at siya ay uupo na lamang sa lupa. Sa gulat, hindi niya namamalayan na sinusuportahan ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga kamay. Ang Snow Mountain ay tila may matalas na sandata para sa pagkawtaw. Nang hawakan ito ng kamay ni Xiao Tao, pinutol niya ang kanyang kamay saglit, at dumaloy ang dugo sa snow. Hindi man lang napansin ni Aaron at ng iba pa. Sa oras na ito, isang gintong liwanag ang kumislap sa ilalim ng nyebe. Sa sumunod na segundo, ang buong lupa ay nagsimulang umugang, at ang nyebe ay nagsimulang gumuho. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po